Dati maliit ang tingin ko sa Pilipinas at halos ikamatay ko ang pagmamaliit na iyon. Ako si Lina, isang flight attendant na halos 5 taon na sa industriya. Lumilipad ako sa Europa at Asia at akala ko'y kilala ko na ang buong mundo. Naniniwala akong ang mga bansang may mabubuting tao ay maaaring maging maalwan at maginhawa, ngunit sa usaping kaligtasan at sistema, wala silang tatalo. Tumatawa ako kapag naririnig ko ang sabi ng iba na kung may emergency, ang NAIA ang pinakamaaasahan. Ngunit dumating ang araw na iyon. Tumunog ang mga alarma, nagsimulang masunog ang makina ng eroplano, sumisigaw ang mga pasahero, nanginginig ang mga kamay ko, halos hindi ko mahawakan ang anumang bagay. Sa loob ng ilang minuto, napilitan akong tanggapin ang pinakamasakit na katotohanan. Wala kaming ibang pagpipilian kundi ipagkatiwala ang aming buhay sa bansang minamaliit ko noon. Kung gusto ninyong malaman kung paano nagtagpo ang sistema at ang kabutihang loob upang baguhin ang isang tao, pakinggan ninyo ako hanggang sa dulo. Nakaupo lang ako roon matapos ang anunsyo ng piloto, tila napako ang aking katawan sa sahig. Hindi lang ang apoy sa makina ang nagbigay sa akin ng takot, kundi ang takot sa aking sariling puso, ang pusong ayaw pa ring tanggapin ang katotohanan, ang pusong gustong makipagtalo kahit ang katotohanan ay nakadagan na sa aking dibdib. Ang mga kaisipan na ito ay hindi bigla ang dumating. Ito'y unti-unting lumaki mula sa maliliit na salita, mula sa mga paghahambing na nakasanayan na natin, mula sa impormasyong akala natin ay pinili natin ng walang kinikilingan, gayong sa katotohanan, ito'y nasala na ng ating mga paghuhusga. Dumaan na ako sa Maynila ng maraming beses, ngunit bawat beses, ito'y tila isang tulay lamang. Ang mga ilaw sa airport ay nakakasilaw, ang mga tao'y palangiti, ang mga anunsyo ay magalang, may malamig at matamis na inumin ng ilang pasahero sa kamay, at lumalakad lang ako na parang isang dumaan lang sa eksena ng isang pelikula. Hindi ako kailanman nagtanong kung ano ang nasa likod ng lahat ng kaayusan na iyon. Tinatakan ko lang ito sa aking isip bilang magaling sa serbisyo. At iyon na iyon. Sa crew lounge na may bahagyang amoy ng kape, narinig ko ang aking mga kasamahan na nag-uusap tungkol sa mga world-class na airport. Ang mga pangalang binabanggit ng may pagmamalaki ay karaniwang mula sa mga lungsod sa Europa o mga airport na mukhang mga mamahaling mall. Kapag may bumabanggit sa Pilipinas, madalas itong nagtatapos sa mga salitang tulad ng mukhang mainit doon. Ngunit kung usaping sistema, lahat sila'y mahinang tatawa na parang isang katotohanang hindi na kailangang patunayan. Tumawa rin ako kasama nila. Lumaki ako sa aking lolo, isang maliit na matandang lalaki na magaspang ang mga kamay dahil sa madalas na paghawak ng mga lubid, sako ng bigas, at walis kaysa sa magagandang panulat. Lagi niyang ikinukwento ang mga parehong kwento sa akin, kaya nagsimula akong isipin na ito'y mga kwento na lamang ng isang matanda kaysa sa isang tunay na nangyayari. Pumunta ang aking lolo bilang voluntaryong tagatulong pagkatapos ng tsunami noong 2004. Hindi siya bayani, hindi siya nabanggit sa balita, at wala siyang litrato kasama ang mga politiko. Isa lang siya sa grupo na nagtayo ng mga tolda, nagbuhat ng tubig, namigay ng pagkain, at tumulong sa mga naiwan na tanging basa lamang ang mga damit. Sabi niya, sa araw na nilamon ng dagat ang lahat, mabilis mong makikita ang tunay na pagkatao ng bawat isa. May mga nawala, may mga nanatili, at pinili niyang manatili. Hindi madalas banggitin ng aking lolo ang mga nakapanlulumong pangyayari. Iba ang kanyang ikinukwento. Ikinukwento niya ang mga mamamayan na nag-alay ng kanilang pasasalamat habang umiiyak. Ikinukwento niya ang isang nagtitinda na nagbigay ng natitirang mga paborito niyang sticky rice at inihaw na baboy sa mga voluntaryo at sinabi niyang, kainin ninyo muna, mamaya na ang bayad. Ikinukwento niya ang isang Pilipino na hindi marunong mag-Japanese, ngunit sinubukan niyang hilahin ang bangka upang iligtas ang mga tao hanggang sa nagdugo ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay tumawa na parang normal lang na pangyayari. Malaki ang puso ng mga Pilipino, madalas niyang sabihin. Tumango ako ng may paggalang, ngunit sa aking isip, palagi kong inihihiwalay ito sa konsepto ng sistema. Matapos itong itabi ng aking lolo ang ilang mga bagay sa isang drawer na parang mga alaala na itinabi niya, tulad ng mga sulat ng pasasalamat mula sa mga organisasyon, mga lumang litrato ng mga voluntaryo, at isang maliit na medalya
na mukhang araw na may mga sulat Filipino sa likod. Minamasdan ko ito nang may pagtataka. Hindi ito kasing nakaka-excite ng isang bagong telepono o isang branded na bag, ngunit ito'y nagpapasaya sa aking lolo tuwing nakikita niya ito. Hindi niya malilimutan, mahinang sabi ng aking lolo noong ibinigay niya sa akin ang medalya sa araw ng aking unang paglipad. Kung isang araw ay mapunta ka sa Pilipinas, mauunawaan mo na ang kanilang salamat ay hindi lang basta salita. Sumagot ako nang may labis na kumpiyansa sa aking edad. Lolo, matagal na iyon. Malayo na ang narating ng mundo. Sino pa ang makakaalala ng mga pangyayari mahigit 20 taon na ang nakalipas? Hindi nagalit ang aking lolo. Huminga lang siya ng malalim na parang alam niyang kailangang masaktan muna ang bata bago maniwala. Ang mga nakaranas na ng tunay na pagkawala, anak, ay mas maalala ang mga kamay na inuluran sila kaysa sa iba. Hindi na ako nakipagtalo, ngunit hindi rin ako naniwala. Hindi nagtagal, nagkaroon ako ng kasamahan na si Ren. Siya'y masalita, may kumpiyansa sa sarili, at mahilig gawing biro ang lahat. Siya ang nagbibigay sa akin ng pakiramdam na tayo'y magkakasama sa isang koponan ng mga kabataan, na iniisip na ang nakaraan ay masyadong romantiko. Isang beses, habang nagbabasa kami ng balita tungkol sa internasyonal na tulong, sinabi ni Ren, "Malamang, tumulong ang Japan. Pero matatandaan ba talaga sila ng mga bansang tinulungan nila? Sa huli, iikot lang ang mundo at makakalimutan din nila lahat." Sumagot ako nang walang pag-iisip, "Oo, ganoon din ang iniisip ko." Ang salitang oo na iyon ay parang unang bato na inilagay ko sa aking puso. At pagkatapos noon, naglagay pa ako ng iba pang mga bato nang hindi ko namamalayan. Sa tuwing napapagod kami, sinasabi namin, malamang, hindi handa doon. Sa tuwing gusto nating maramdaman na tayo'y mas mataas, ihahambing natin, mas maganda dito. Madali lang maliitin ang mga bagay na hindi natin sinubukang unawain. Ngunit ang nagpalungkot sa akin ng malalim ay hindi lang ang pagdududa, kundi ang paghingi ko sa aking puso, tahimik na paghingi na kung tinulungan natin sila noon, dapat ay may kapalit sila. Dapat ay magpakita sila ng isang bagay. Dapat ay maramdaman natin na hindi sayang ang ating ginawa. Hindi ko kailanman sinabi ang mga salitang ito ng malakas sa aking lolo dahil alam kong masasaktan siya, ngunit sa aking isipan, ito'y malakas. At ngayon, sa araw na ang aming makina ay nasusunog sa himpapawid, ang lahat ng mga kaisipang iyon ay bumabalik sa akin na parang isang salamin na walang awa na nagpapakita ng ating sariling refleksyon. Narinig ko ang piloto na nakikipag-usap sa air traffic control. Ang kanyang boses, sa Ingles, ay mahinahon at malinaw, tumatagos mula sa maliliit na speaker malapit sa kusina. Ang tugon mula sa kabilang dulo ay magalang ngunit kakaiba ang bigat, na parang isang taong hindi lang nakarinig, kundi may responsibilidad sa buhay ng buong eroplano. Nakatayo si Ren sa tabi ko, malamig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang ngumiti sa mga pasahero, ngunit nanginginig ang kanyang mga labi. Lumingon siya sa akin at bumulong, "Lina, sa tingin mo kaya nila?" Gusto kong sumagot ng oo, para mapanatag siya. Ngunit ang salitang oo ay nanatili sa aking lalamunan, dahil sa aking isipan, naroon pa rin ang mga tawa na kinutya niya noon. Kaya ang tanging masasabi ko ay ang tapat na pangungusap para sa sitwasyon. Hindi ko alam. At pagkasabi ko noon, naramdaman ko na tila lumiit ako, kasing liit ng batang babae na minsang nakatayo sa harap ng drawer ng aking lolo, nakatingin sa maliit na medalya, at tinatanggihan ang kahulugan nito nang hindi man lang sinubukang tanungin kung bakit ang isang matanda ay naniniwala ng ganoon sa kabutihang loob ng isang bansa. Napunta ang aking paningin sa mga bagahe ng mga flight attendant na nakaimbak sa likuran. Alam kong naroon ang medalya. Dala-dala ko ito dahil ito'y regalo mula sa aking lolo. Dala-dala ko ito na parang anting-anting, hindi dahil naniniwala ako sa mga kwento nito, kundi dahil ayaw kong siya ay masaktan. Nakapagtataka, minsan dala-dala natin ang katotohanan nang hindi natin alam kung ano ang ating dala, hanggang sa araw na ang katotohanan ay kailangang kumilos kapalit ng lahat ng mga salita. Tumunog muli ang anunsyo mula sa piloto, "Maaaring humawak ng mahigpit sa inyong seatbelts, maghanda para sa impact." Nagsimula akong maglakad sa aisle, sinusuri ang mga seatbelt ng isa't isa, tinitingnan ang mga mata ng mga pasahero,
Sa kanilang mga mata, nakita ko ang isang bagay na walang puwang para sa paghuhusga. Mayroon lamang isang tanong, makakaligtas ba tayo? Nilunok ko ang buong buo kong lalamunan at sinabi sa kanila nang may tinig na sinubukan kong gawing matatag na tanging ang isang tao na lumalaban sa kanyang maling paniniwala ang makakagawa. Gagawin namin ang lahat upang maging ligtas tayo. Mangyaring magtiwala sa mga proseso, magtiwala sa koponan. Ngunit sa kaibuturan, alam ko na ang pangungusap na dapat ko talagang sabihin ay hindi para sa kanila. Ito'y dapat para sa aking sarili. Siguro, dumating na ang panahon na kailangan kong itigil ang pagiging taong nag-aakalang alam niya ang lahat at maging isang taong natututong tanggapin na hindi ko pa alam ang anumang bagay na itinuturo sa akin ng bansang dati kong minamaliit. Bago pa man ang tunog ng alarma sa himpapawid, bago pa man ang salitang emergency landing, ang aking buhay sa umagang iyon ay karaniwan, halos nakakabagot. At dahil masyado itong karaniwan, hindi ko napansin na ang karaniwan na iyon ay malapit ng punit-punitin. Maaga akong dumating sa crew briefing room, mas maaga kaysa karaniwan. Ang hangin sa silid ay amoy bagong papel at banayad na floor cleaner. Sa malaking screen, ipinapakita ang lingguhang flight schedule. Hawak ko ang baso ng mainit na kape at ang aking kabilang kamay ay hinahaplos ang gilid ng aking mga badge sa aking uniforme na parang isang maliit na ritual na nagbibigay sa akin ng pakiramdam na kontrolado ko ang aking buhay. Gusto kong lumipad sa Europa hindi lang dahil maganda ito, kundi dahil binibigyan ako nito ng pakiramdam na ako'y nasa daan ng isang matagumpay na tao. Flight attendant na may magandang uniforme, tahimik na pasahero, sistematikong serbisyo, lahat ay tila idinisenyo upang maging komportable ako. Kaya't napaisip ako na ang paglipad ay isang kasanayan na aking pinagkadalubhasaan at hindi ako basta-basta magagawan ng masama ng mundo. Ngunit nang ibaling ko ang aking tingin sa schedule, ang aking pangalan ay nakalagay sa ruta ng Timog Silangang Asya. Mga daang kailangang dumaanan sa Gulf of Thailand at mga bagyo sa tag-ulan. Naramdaman ko na tila hinila ako mula sa malaking entablado patungo sa likod ng kurtina. "Oh, Lina, nakakuha ka ng ganitong ruta?" Sabi ni Ren sa likuran ko. Itinuro niya ang screen na parang nagbabasa ng isang sentensya. "Kakaiba, karaniwan ka lagi sa Europa." Pilit akong ngumiti, siguro dahil sa bagong schedule, ngunit sa aking puso, hindi ko ito matanggap. Iniisip ko na dapat ay ako ang mapili para sa mas malalaking bagay. Ang ganitong kaisipan ay nakatago na parang isang manipis na alikabok na dumidikit sa puso nang hindi namamalayan. Ang aming flight supervisor sa araw na iyon ay si Ate Mali, isang Pilipinang nasa mga unang 40 seasons, na ang boses ay malambot ngunit ang mga mata ay matalas, na parang kayang tumagos sa tao. Hindi siya madaldal, ngunit bawat salita ay may bigat, na parang isang Pilipinong alam kung paano magsalita ng kaunti upang ang nakikinig ay makapag-isip. Pumasok si Ate Mali sa briefing room, tahimik na inilapag ang folder, at nagsimulang ipaliwanag ang flight plan. Ang kanyang boses ay matatag, na parang isang metro. Ngayon, ang ruta ay may mataas na moisture, may posibilidad ng turbulence. 1 oras bago makarating sa Maynila, mangyaring ihanda ang lahat para sa emergency procedures. Ang salitang emergency ay nagdulot ng mahinang tawa kay Ren. Lumingon siya sa akin at bumulong. Si Ate Mali, seryoso, parang may mangyayari palagi. Halos matawa rin ako. Ngunit nang makita ko ang kanyang mukha, nilunok ko ang aking tawa. Hindi nananakot si Ate Mali. Hindi niya pinapalaki ang bagay. Nagsasalita lang siya na parang isang taong nakakita na ng mga bagay na ayaw makita ng iba at pinipili niyang igalang ang panganib sa pamamagitan ng katahimikan. Pagkatapos ng briefing, nag-iimpake ako ng mga dokumento sa aking bag. Sumunod si Ren na may pagka-iritable na parang bata. Hindi ko gusto ang mga ruta na kailangang dumaan sa Maynila. Trapiko, maraming pasahero, magulo, at kahit malaki ang airport, hindi ako naniniwala sa mga sistema nila. Nagtaas ako ng kilay. "Bakit naman ganyan ang sinasabi mo?" Sabi ng mga tao, ang NAIA ay handa. Gumawa ng nakakatawang tunog si Ren na parang nagpapataas ng kanyang tono. Airport lang din naman sila. Pare-pareho lang lahat. Dapat sana'y nanahimik na ako. Ngunit ang pagmamataas na nakatago sa akin ay naramdaman na parang nakahanap ng kaalyado, kaya't tumango ako.
Oo, parang serbisyo lang din naman sila. Sa sandaling iyon, naglalakad si Ate Mali. Narinig niya ang huling bahagi. Huminto siya, na parang nag-aalangan kung magsasalita ba o hindi. Sa Pilipinong pagiging magalang, ngunit pinili niyang magsalita dahil mahalaga ito. Lumingon siya kay Ren, pagkatapos ay sa akin. Rina, Ren, hindi ko gustong matakot kayo, sabi niya ng mahina. Ngunit gusto kong maalala ninyo na kapag may tunay na problema, ang lugar kung saan tayo makakahanap ng tulong ay ang lugar kung saan nila inaayos ang mahihirap na bagay araw-araw. At ang naiya ay ganoon. Nagkibit balikat si Ren na parang sasabihin na, sige, parang wala ng ibang airport na may standard. Hindi nagbago ang mukha ni Ate Mali. Oo, ngunit minsan, ang mayroon at ang kaya sa mismong minuto na nakataya ang buhay ay hindi pareho. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa akin. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na nagsasalita siya mula sa damdamin. Gusto kong sabihin na isa lang ito sa maraming airport. Ngunit naaalala ko ang aking lolo. Naaalala ko ang medalya sa aking bag. Naaalala ko ang pangungusap na sinagot ko sa kanya nang walang pag-iisip at naramdaman ko na tila nahuli ako na hindi ko binigyan ng pagkakataon ng katotohanan. Pinili kong sabihin ang mga bagay sa paraang mapapanatili ang aking dangal. Sana lang po, hindi na kailangang subukin. Sabi ko, bahagyang ngumiti si Ate Mali, isang ngiti na hindi masaya, hindi rin sarkastiko, ngunit parang isang taong tanggap ang pagiging matigas ng ulo ng mga bata. Sana rin, sabi niya, ngunit ang ating tungkulin ay maghanda para sa mga araw na hindi natin inaasahan. Sa bus na naghatid sa amin papunta sa eroplano, nakaupo ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo sa Maynila na hindi ko pa nakikita ngunit parang anino na nito ay nakalutang sa hangin. Patuloy pa rin ang pagrereklamo ni Ren tungkol sa schedule, sa ruta, sa pakiramdam, na para bang binabaan kami ng ranggo. Kalahati ng aking pakikinig ay kalahati rin ng pag-iisip sa pangungusap ni Ate Mali. Kaya ba talaga? Bakit ito tumatagos sa aking puso? Nang makasakay kami sa eroplano, lahat ay bumalik sa pamilyar na ritmo. Suriin ang mga gamit sa kusina, ihanda ang serbisyo, tingnan ang bilang ng mga pasahero. Sinubukan kong isantabi ang mga kaisipan dahil naniniwala ako na ang pagiging propesyonal ay ang hindi pagpapaapekto ng personal na damdamin. Ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi pamilyar, na parang ang hangin bago ang ulan, na parang isang tahimik na babala ng kalikasan. Huwag masyadong magtiwala. Bago umalis ang eroplano sa gate, dumaan muli si Ate Mali. Bahagyang hinaplos niya ang aking balikat na parang isang Pilipino na hindi lumalabag sa personal na espasyo, ngunit nagbibigay ng lakas. Rina, kung may mangyari ngayon, huwag mong subukang pasanin ang lahat ng mag-isa. Magkakasama tayo. Tumango ako. Opo, ate. Nagpatuloy siya ng mahinahon. At doon ko lang napansin na ang kanyang kahinahunan ay hindi nagmumula sa pag-iisip na walang mangyayari, kundi sa kaalaman na kung may mangyari, alam niya kung ano ang gagawin. At iyon ang kaibahan na hindi ko kailanman naintindihan. Nagsimulang tumakbo ang eroplano sa runway. Ang tunog ng makina ay parang panata sa kalangitan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang lupa na dahan-dahang lumalayo. Lahat ay normal pa. Halos nakapagpapabalik sa akin sa pag-iisip na, tingnan mo, wala namang nangyari. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, naramdaman ko na parang papalapit ako sa isang pinto na minsang nakasara at may isang taong dahan-dahang binubuksan ang doorknob mula sa kabilang panig, tahimik. Hindi ko alam noon na ang tunog ng alarma ay magiging totoo at hindi ko alam na ang mga salita ni Ate Mali ang magiging tanging bagay na magpapanatili sa akin na hindi masira bago pa man tumama ang eroplano sa lupa. Matapos lumipad pataas, sa pagitan ng mga ulap, lahat ay tila bumalik sa mundong pamilyar sa akin, ang mundo ng mahinang tunog ng mga gulong, amoy ng kape na niluluto, at ang magalang na mga salita na sanay na tayo. Nagsimula akong mamigay ng tubig sa mga pasahero sa harap. Ngumiti ako bilang paggalang. Ang mga kamay ko ay gumagawa ng mga hakbang, na parang isang makina na maayos na program. Si Ren ay nasa tabi ko. Medyo naiinis pa rin sa mga pasaherong bata upang sila ay tumigil sa pag-iyak. Halos napaisip ako, tingnan mo, ngayon, tulad ng dati, nagsisimula nang bumalik ang kumpiyansa ko na parang ang ibabaw ng dagat na naging kalmado pagkatapos ng alon.
Ngunit may isang tunog na narinig, hindi sigaw, hindi anunsyo. Ngunit isang matinis at maikling tunog na parang may nagkiskis ng kutsilyo sa ugat ng buong eroplano na nagpapalundag sa lahat ng sabay-sabay. Natigilan ako, ang kamay na nagbibigay ng baso ng tubig sa pasahero. Tumunog muli ang alarma at ang ilaw sa panel malapit sa kusina ay nagbago sa pula. Sa unang segundo, hindi pa rin ito tinatanggap ng aking utak, na parang isang larawan na nakikita ngunit hindi nauunawaan. Ngunit mas mabilis na naunawaan ito ng aking katawan. Ang aking puso ay malakas na tumibok, na naramdaman ko sa aking lalamunan. Nanlamig ang aking sikmura na parang hinigop ang dugo papalayo upang itago sa pinakamalalim na lugar. Tumunog ang boses ng piloto sa intercom. Flight attendants, kumonekta agad sa cockpit. Mabilis na kumilos si Ate Mali. Hindi siya tumatakbo ng padaskol, ngunit mabilis siyang naglakad na may tiyak na ritmo, na parang isang taong nakapagsanay na nito ng maraming beses. Kinuha niya ang panloob na telepono at nakinig. Ang kanyang mukha ay mas mahinahon kaysa sa inaakala kong kayang maging mahinahon ng isang tao sa ganitong sitwasyon. Nanatili akong nakatayo sa aking lugar, isang saglit lamang, isang saglit na parang isang buhay, bago ko narinig ang mga pasahero na nagsisimulang magbulungan. Isang lalaki ang lumingon sa bintana, isa pang tao ang nagtanong kung ano ang nangyayari. Isang maliit na bata sa gitna ang nagsimulang umiyak dahil naramdaman niya ang pagbabago sa mukha ng mga matatanda. Isang mahinang amoy ang lumipad, amoy sunog na parang plastik na natamaan ng init. Hindi ito sapat para malaman ng lahat, ngunit sapat para maramdaman ko na parang may kamay na hindi nakikita ang humihigpit sa aking baga. Inilapag ni Ate Mali ang telepono at lumingon sa amin. Ihanda ang lahat para sa emergency procedures. Ang kanyang boses ay hindi tumaas, ngunit naging mas mabigat. Ang kaliwang makina ay nasusunog. Ang salitang nasusunog ay nagdulot ng tila pagkawala ng kalahating hangin sa cabin. Narinig ko ang isang babae na mahinang nagulat. Ang boses ng isa pang lalaki ay nagsabi ng Diyos ko, at ang mga tinig na iyon ay parang domino na bumagsak ng sunod-sunod. Nagsimulang gumalaw ng mas mabilis ang mga tao. Mas hinigpitan nila ang yakap sa kanilang mga bagahe. Nagsimula silang maghanap ng mga daanan ng may mga mata. Hinawakan ni Ren ang braso ko ng mahigpit hanggang sa masakit. Lina, totoo ba ito? Ang kanyang boses ay garalgal at manipis, na parang sa ibang tao. Gusto kong sabihin, okay lang. Ngunit ang mga salita ay masyadong malaki. Kaya't ginawa ko ang tanging bagay na kaya kong gawin. Dahan-dahang tumango at mahinang sinabi, sundin natin ang mga proseso. Nagsimula akong kumilos ayon sa mga naituro sa amin. Suriin ang mga lock sa mga cabinet. Ihanda ang mga kagamitan. Ihanda ang posisyon para sa impact ng mga pasahero. Ang aking mga kalamnan ay gumagana na parang natatandaan nila. Ngunit sa aking isipan, may tahimik na sigaw. Hindi ito ensayo. Mahinahong makinig ang lahat ng pasahero, sabi ng piloto sa malaking speaker. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may tensyon. Sa kasalukuyan, may teknikal na problema sa kaliwang makina. Magkakaroon tayo ng emergency landing sa pinakamalapit na airport. Mangyaring sundin ang mga tagubilin ng flight attendants. Nang ba, ang salitang pinakamalapit na airport ay nagtulak sa aking utak na maghanap ng mga sagot ng mabaliw. Hong Kong, Singapore, Malaysia, o Maynila. Kasabay nito, narinig ko ang komunikasyon mula sa cockpit na lumalabas sa mga fragment. Si Ate Mali ay nakatayo malapit sa pinto ng kusina. Nakikinig siya. Pagkatapos ay nagbigay ng mga senyas sa dalawa pang flight attendant na naghati sa mga tungkulin. Hindi siya madaldal, ngunit lahat ay naintindihan na parang konektado sila sa iisang sinulid. Ilang minuto pagkatapos, lumingon siya sa amin. Nagdesisyon na ang piloto. Magsalanding tayo sa NAIA ngayon din. Sa pagbigkas ng pangalan ng airport, naramdaman ko na parang sinampal ako ng bahagya, ngunit sapat na malakas upang manginig ang aking isip. NAIA. Ang bansang sinabi kong, mukhang mainit doon at nagtapos na doon. Ang bansang hindi ko kailanman inisip na kailangan kong ipagkatiwala ang aking buhay. Naputla si Ren. Bakit sa Pilipinas? Bakit hindi sa iba? Nais ko ring magtanong. Nais ko ng isang opsyon na mas magpapagaan sa aking pakiramdam. Ngunit ang boses ng piloto mula sa cockpit
ay sumagot sa tanong na iyon sa isang pangungusap na pumuputol sa lahat ng pagtutol. Hindi sapat ang gasolina para sa ibang opsyon. Ang NAIA ang pinakaligtas na daan sa oras na ito. Ang salitang pinakaligtas ay nagdulot ng kirot sa akin. Kirot dahil ito'y tumatama sa aking lumang paniniwala na mahigpit kong pinanghahawakan. Akala ko ang kaligtasan ay hinahanap sa mga lugar na iniisip nating mas mataas. Ngunit ngayon, ang buhay ay nagtuturo sa akin na ang kaligtasan ay nagmumula sa mga taong tunay na naghanda, hindi sa mga alaala sa ating isipan. Bumalik ako sa cabin, naglalakad sa mga hanay ng mga pasahero na nagsisimulang manghina ang mga mukha. May isang lalaki na mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang asawa. Umiiyak ang isang bata hanggang sa mautal. Sinusubukan siyang patahanin ng kanyang ina, ngunit nanginginig din siya. Hinila ng isang babaeng nasa katanghali ang gulang ang aking braso. Miss, makakaligtas po ba tayo? Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Nakita ko ang takot na walang puwang para sa kasinungalingan. Kaya't sumagot ako ng pinakamahusay na katotohanan na mayroon ako. Gagawin namin ang lahat upang maging ligtas tayo. Mangyaring humawak ng mahigpit sa inyong seatbelts at gawin ang aming sinasabi. Nagsalita ako tulad ng isang profesional, ngunit sa loob, nanginginig ako na parang dahon sa hangin at ulan. Naririnig ko ang sarili kong paghinga ng malakas. Naririnig ko ang tibok ng aking puso, na parang kumakatok sa pinto. At sa aking isipan, naalala ko muli ang aking lolo. Naalala ko ang maliit na medalya. Naalala ko ang pangungusap niyang, hindi niya malilimutan. Akala ko noon ay mga salita lamang ng isang matanda. Ngunit ngayon, gusto kong ito'y maging totoo. Dahil kung ang bansang ito ay hindi nga nalilimutan, marahil hindi rin nito malilimutan ang kanyang tungkulin sa araw na ang buhay ng tao ay nakasabit sa isang manipis na sinulid. Maghanda para sa impact, inanunsyo ng piloto. Sa loob ng ilang minuto, dahan-dahang bumababa ang eroplano. Naglakad ako, sinusuri ang mga seatbelt ng isa't isa. Ang aking mga daliri ay nanginginig, ngunit pinilit ko silang gumana. Habang yumuyuko ako upang sabihan ng isang bata na yumuko, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang stuffed toy at nagtanong ng nanginginig, Miss, makakarating po ba kami sa bahay? Nilunok ko ang buong buo kong lalamunan at mahinang hinaplos ang kanyang ulo. Oo, anak, nangangako akong gagawin ko ang lahat. Sabi ko ang nangangako, kahit alam kong hindi kami ang kumokontrol sa lahat. Ngunit sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang bagay na mas malalim kaysa sa emergency manual. Ang tunay na pangako ng isang flight attendant ay hindi ang pagtiyak ng resulta, kundi ang hindi pag-iwan sa sinuman, sa kanilang takot. At sa aking sariling takot, nagsimula akong makaramdam na hindi na ako nag-iisa dahil ang destinasyon na naghihintay sa amin sa ibaba ay maaring hindi lang airport, kundi isang aral na matagal ko nang iniiwasan. Habang patuloy na bumababa ang eroplano, ang presyon sa aking tainga ay nagdulot sa akin na lunukin ng maraming beses. Ang nanginginig na tunog ng fuselage ay tumatama sa mga maikling ritmo na parang lumalaban ito sa hangin na hindi nakikita. Naupo ako sa aking upuan ayon sa utos, ngunit ang aking mga mata ay nakatingin sa maliit na bintana, isang bintana na karaniwan ay hindi ko pinapansin, ngunit sa sandaling iyon, ito lamang ang paraan upang masukat kung may pag-asa pa tayo. Sa ibaba ng eroplano, ang kulay abo na mga ulap ay pinunit na parang kurtina. Doon nakita ko ang mahabang runway ng NAIA at ang mga ilaw na nagtataglay ng tamang daan na parang mga ugat sa lupa. Ngunit ang nagpatigil sa aking paghinga ay hindi ang ganda ng ilaw, kundi ang naghihintay sa ibaba maraming fire trucks na nakalinya na parang hukbo sa isang seremonya. Hindi sila nakakalat, ngunit may mga puwang, may distansya, may anggulo na parang nasa plano. Sunod ay ang mga ambulansya, maayos at malapit. At sa malapit, ilang mga tauhan ang nakatayo, hindi sa posisyon ng paghihintay, kundi sa posisyon na handang sumugod. Naramdaman ko na parang natigil ang aking paghinga. Hindi ito isang larawan na resulta ng kaguluhan sa huling minuto. Ito ay isang larawan ng paghahanda bago pa man tayo dumating. Sa tabi ko, nakikita rin ni Ren. Bumulong siya, nanginginig ang boses. Alam nila na darating tayo talaga. Hindi ako sumagot dahil ang sagot ay naroon na, sa harap namin. Ang eroplano ay tumama sa lupa ng malakas, na parang ang aking gulugod
ay naramdaman ang tunog. Ang tunog ay parang isang paalala sa mundo kung gaano tayo kahina. Mahigpit kong hinigpitan ang aking mga kamay hanggang sa tumusok ang aking mga kuko sa aking laman. Ngunit ang nakapagtataka ay, ang eroplano ay hindi gumalaw, hindi dumulas, walang bigla ang pag-alog na nagpaalala sa akin ng mga balitang aksidente na nakita ko. Ito'y naging mas tahimik kaysa sa inaakala ko, tahimik na halos naisip ko na kung hindi ito ang sitwasyon, siguro ay papurihan ko na ang paglapag na ito. Bago pa man tuluyang huminto ang eroplano, nakita ko ang unang fire truck na gumalaw. Hindi mabilis, hindi mabagal, ngunit tama ang galaw, na parang alam nila ang distansya, ang ritmo, at kung kailan sila dapat lumapit upang maging ligtas at nasa oras. Maghanda para sa paglikas, sabi ng boses mula sa loob ng speaker. Ang aking puso ay tila bumaba sa aking mga paa. Bumangon si Ate Mali, hindi sumigaw, ngunit nagbigay ng utos na tumagos sa takot, na parang isang matalas na kutsilyo. Lahat sa kanilang posisyon. Lumingon siya sa akin ng saglit. Ang kanyang mga mata ay parang nagsasabing, huwag hayaang masira ng iyong isipan ang trabaho. At pagkatapos, nawala siya sa aisle, na parang isang taong ipinanganak upang tumayo sa gitna ng mga pangyayari. Nang magbukas ang pinto, ang mainit at maalinsangang hangin ng Maynila ay tumama sa aking mukha. Ang amoy ay naging mas malinaw, ngunit hindi pa gaanong makapal na usok. Narinig ko ang tunog ng isa pang makina sa kabilang gilid, mahina, na parang isang nasugatang hayop. At sa sandaling iyon, ang mga fire truck ay nagbuga ng foam. Ang puting foam ay dumaloy na parang daloy, bumalot sa lupa at sa mga bahagi malapit sa makina ng mabilis. Ang tunog nito ay patuloy na umaalingaw-ngaw, na parang puting ulan na bumabagsak sa mainit na lupa. Nakakita na ako ng mga ensayo, nakakita na ako ng mga video, ngunit ang makita ito ng malapitan ay nagparamdam sa akin na ang buong mundo ay nakatigil sa kamay ng ilang tao. Mga taong kumokontrol sa apoy, nang may katiyakan, halos walang emosyon. Hindi ito malamig na puso. Ito ay kahinahunan na nagmumula sa pagsasanay hanggang sa wala ng puwang para sa pagkapraning. Nagsimulang gumalaw ang mga pasahero. Ang ilan ay umiiyak. Ang ilan ay sumusubok na kunin ang kanilang mga bagahe. Ngunit ang mga tinig ni Ate Mali at ng iba pang flight attendant ay narinig ng sabay-sabay. Huwag kunin ang bagahe. Dito po. Dahan-dahan. Patuloy po. Ang magalang na Pilipinong tinig ay naroroon pa rin. Ngunit ang katatagan ay naroroon din. Ito ay isang paggalang na hindi nagpapahintulot sa sino man nasaktan ang sarili dahil sa takot. Tumayo ako sa isang pinto. Itinuro ang daan. Papunta sa slide. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit pinilit ko silang ituro ng diretsyo. Pinilit ko ang aking boses na hindi nanginginig. Nakita ko ang isang lalaking pasahero na nag-aalangan. Tumingin siya sa ibaba na parang takot sa taas. Yumuko ako palapit at mahinang sinabi, tumingin po kayo sa akin, tapos sundan ninyo ang aking bilang. 1, 2, 3. Nagngisi siya at lumunsad. Pagkatama ng kanyang mga paa sa lupa, may mga medical personnel na tumakbo upang salubungin siya. Hindi isa, hindi dalawa, ngunit marami, sa malinaw na mga posisyon. Isa ang humawak sa braso, isa ang nagtanong ng kanyang kalagayan, isa ang tumitingin sa kanyang mukha at paghinga, na parang ang sistema ay nahati na ang mga tungkulin noon pa man. Ang ilang mga pasahero na maputla ay agad na dinala sa isang pahingahan na may kasamang inumin at manipis na kumot na tila handa na sa kanilang kamay. Lumabas ako sa eroplano bilang bahagi ng huling grupo. Nang tumama ang aking mga paa sa lupa, naramdaman ko na nanghina ang aking mga binti. Ang mundo ay tila umikot, na parang nasa himpapawid pa rin ako. Hinawakan ni Ren ang aking siko upang hindi ako matumba. At pagkatapos, may isang lalaki na nagsalita sa Ingles na may malinaw na Pilipinong aksento. Lahat po ba ay ligtas? Kailangan ninyo ba ng tubig o kumot? Mangyaring sundan ninyo ang daan na ito. Hindi siya nagsasalita na parang ginagawa lang ang tungkulin, kundi parang nagmamalasakit talaga. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kamera o sa kanyang boss, kundi sa bawat tao na parang sinusubukan niyang tanggapin ang takot ng lahat upang hindi ito kumalat. Ang babaeng pasahero na nagtanong sa akin sa eroplano ay umiiyak na habilinan. Ang tauhan na iyon ay bahagyang nag-alay ng pagbati na parang automatiko
at mahinang sinabi, "Okay lang po ma'am, ligtas na kayo." Ang pagbati na iyon ay hindi isang ritual. Ito'y parang sinasabi na, nakikita ko kayo bilang tao, hindi bilang pasahero vlog. 123. Nanatili akong nakatayo. Akala ko ang kabutihang loob ay isang imahe lamang. Ngunit sa harap ko, ang kabutihang loob ay nagtatrabaho kasama ang sistema na parang dalawang gears na umiikot ng sabay. Isa ang gumagawa ng mabilis, isa ang nagpapanatiling hindi bumabagsak ang tao. Dinala kami sa isang itinalagang lugar ng pagtitipon. Ang mga daanan ay nahati upang hindi maghalo ang mga tao. Itinuro ng mga tauhan ang daan na parang nagplano na sila ng ruta upang hindi magkaroon ng kaguluhan. Nakita ko ang mga fire truck na patuloy na gumagana. Nakita ko ang mga technical team na nag-evaluate. Nakita ko ang apoy na nasusupil hanggang sa halos wala nang natirang orange na ilaw. Sa aking isipan, muli kong naalala ang mga salita ni Ate Mali. Kaya ba talaga? Ngayon, nakikita ko na, kaya nga talaga. Huminga ng malalim si Ren. Bumulong siya, ang boses ay basag. "Lina, napakabilis ng nangyari kanina." Tumango ako, ngunit hindi makapagsalita. Dahil ang pakiramdam na dumarating ay hindi lang pagluwag, kundi may kasama pang kahihiyan, pagsisisi, at sakit na nagmumula sa hindi sinasadyang pagtama ng katotohanan. Tumingin ako pabalik sa aming eroplano, ang eroplanong halos naging trahedya, at tumingin sa mga Pilipinong patuloy na nagtatrabaho, hindi tumitigil, walang malalaki ang ngiti, walang nagpapakita ng pagmamalaki. Lahat ay nagtatrabaho na parang ito'y isang ordinaryong tungkulin na kailangang gawin ng maayos. At doon, nagsimulang gumuho ang ilang pader sa aking isipan. Nagsimula akong magtanong ng seryoso, baka ang bansang dati kong minamaliit ay hindi naman talaga gustong magustuhan ko sila. Baka ginagawa lang nila ang tama, ng tahimik, mabilis, at puno ng pagiging tao. Ang mga sumunod na oras ay dumaloy na parang malabong tubig, hindi malinaw, hindi tiyak, at hindi mahahawakan. Nakaupo lang ako sa aking upuan sa crew lounge, na parang isang taong inilagay sa isang espasyo sa pagitan ng masamang balita at pag-asa. Tuwing may tumutunog na telepono, nagugulat ako na parang tinatawag ang aking pangalan. Ang mga Pilipinong nasa paligid ko ay nagpapalitan sa pagbibigay ng mainit na tsaa, pagkuha ng tissue, pagtatanong sa mga tauhan kung may bagong balita. Ginagawa nila lahat ito nang hindi ako naramdamang pasanin. Iyan ang pagiging Pilipino na hindi ko kailanman naintindihan. Tumutulong sila, ngunit hindi ka nila pinapahiya dahil tumatanggap ka ng tulong. Pinapanatili nila ang iyong dangal. Nagpunta si Ate Mali upang makipag-usap sa airport operations sa loob ng ilang sandali at bumalik na may mahinahon ngunit seryosong muka. "Nagkakakonekta kami sa emergency channels," sabi niya. "Huwag kang mag-isip ng malayo, ngunit hindi namin hahayaan na ang bagay na ito ay manatili lamang sa paghihintay." Ang salitang, "hindi namin hahayaan," ay nagbigay sa akin ng unang malalim na paghinga mula nang makita ko ang balita. Hindi nagtagal, ang parehong tauhan ng lalaki na nagbigay sa akin ng tubig kagabi ay bumalik. Ngayon, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang tauhan na nakasuot ng suit at may ID na nakalagay sa kanyang dibdib. "Magandang araw po," bati ng lalaki sa akin bago magsalita sa malinaw na Ingles. "Ako po si Mr. P.I.R.A. P.I.R.A. Emergency Liaison Officer ng airport." Sinubukan kong tumayo, ngunit bahagya niyang iniangat ang kanyang kamay. "Maupo na po kayo, miss. Pagod na po kayo." Ang Pilipinong paggalang na ito ay nagparamdam sa akin na ako pa rin ay isang tao, hindi isang problema na kailangang ayusin. Binuksan ni Mr. P.I.R.A. ang isang folder. "Gusto ko lang pong i-verify ang impormasyon, ang pangalan ng inyong lolo at ang inyong tirahan. Nakikipag-ugnayan na po kami sa mga kinauukulang channel." Sinabi niya ito na parang isang proseso, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malambot. "Mayroon po ba kayong anumang dokumento na may kinalaman sa tulong sa Pilipinas noong 2004? Natigilan ako. Ang tanong na iyon ay parang pagbukas ng iisang susi sa lahat ng mga katanungan na nananatili. Bakit niya tinanong ang tungkol sa aking lolo? Bakit tila kakaiba ang mga security personnel nang makita nila ang medalya? Bakit tila alam nila ang higit pa sa dapat nilang malaman? Pinisil ko ang aking mga labi. "Oo, mayroon po akong medalya na bigay ng aking lolo," ang sabi ko, na parang nagbubukas ng isang kahon na hindi ko talaga gustong buksan.
Kinuha ko ang maliit na crew bag. Nanginginig ang aking mga kamay hanggang sa dumikit ang zipper. Mahirap kong binuksan ito at kinuha ang maliit na metal na medalya, ang medalya na dati kong dala bilang anting-anting, ngunit hindi ko kailanman binigyan ng tunay na kahulugan. Sa sandaling mailagay ito sa aking palad, nakita ko ang isang bagay na nagpalamig sa aking dugo. Ang dalawang opisyal, kasama ang tauhan na nagbigay sa akin ng tubig, ay biglang natigilan na parang na-switch. Tinitingnan nila ang medalya, hindi nang may pagdududa, kundi nang may paggalang na hindi ko pamilyar. Magkasabay silang nag-alay ng pagbati, tahimik, hindi masyadong magarbo, ngunit malalim at seryoso. Sa kanilang mga mata, may isang bagay na tila pasasalamat na matagal nang nakatago. Nilunok ko, basta medalya lang po ito, Mr. P. I. R. A. Bahagyang umiling si Mr. P. I. R. A. Para po sa amin, hindi lang po ito basta medalya, sabi niya ng dahan-dahan, na parang pinipili ang mga salita upang hindi ako masaktan. Ang medalya pong ito ay simbolo ng mga taong nagbigay ng kanilang tulong sa Pilipinas noong panahon ng matinding sakuna. Naramdaman ko na tila hinihila ako palabas ng aking lumang paniniwala ng paisa-isa. Binuksan ni Mr. P. I. R. A. ang isa pang pahina ng dokumento. Kagabi, nang dumaan kayo sa checkpoint, nakita ng ating tauhan ang medalya na ito kaya't inireport nila ayon sa pamantayan. Dahil sa ating sistema, nagtatala tayo ng mga tumulong at kanilang mga pamilya para sa koordinasyon at pag-aalaga kung kinakailangan. Huminto siya saglit bago nagpatuloy sa mas mabigat na tinig. Kaya kagabi, tinanong kayo tungkol sa inyong lolo, hindi para manghimasok, kundi para kumpirmahin na kayo ay tunay na pamilya ng isang tumulong. Tiningnan ko siya nang may hindi makapaniwalang mga mata. Nakatala pa rin ba? Pagkalipas ng ilang taon, ang tauhan na nagbigay sa akin ng tubig ay nagsalita ng mahina. Ang mga Pilipino, hindi madalas makalimot sa mga tumulong sa amin. Bahagya siyang ngumiti ng malungkot. Minsan, hindi namin ito sinasabi ng malakas, ngunit itinatago namin. Ang salitang itinatago ay nagdulot ng sakit sa akin na parang maliliit na karayom na tumutusok sa gitna ng aking dibdib dahil hindi ko kailanman itinatago ang ganito. Itinatago ko lang ang pakiramdam na tumulong ako at nag-aasam ng kapalit, ngunit ang mga taong nasa harap ko ay nagtatago ng pasasalamat bilang isang sistema, isang kultura, isang tunay na gawain. Nagpatuloy si Mr. PIRA. Kaninang umaga, natanggap namin ang balita tungkol sa nangyari sa Japan. Kaya't nakipag-ugnayan kami sa mga international assistance channels at ibinigay namin ang impormasyon ng inyong lolo sa mga kaugnay na koponan upang hindi masayang ang oras sa paghahanap. Huminto siya saglit. Ginagawa namin ang aming makakaya, ngunit gagawin namin ang lahat. Nagsimula na naman akong umiyak, ngunit ngayon, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa isang damdaming napakalaki upang ipaliwanag pagpapasalamat, kahihiyan, at parang ang mundo ay nagbibigay sa akin ng isang aral ng walang awa. Nakaupo si Ren sa tabi ko, yumuko at bumulong. Lahat pala ng ito ay mali ang ating pagkakaintindi, hindi ba? Hindi sumagot si Ate Mali, ngunit inilagay niya ang kanyang kamay sa tuhod ni Ren, na parang nagsasabing, oo, ngunit hindi pa huli ang lahat upang malaman. Makalipas ang isang oras, ang balita mula sa Japan ay nag-update sa mga telepono ng lahat. May isang tao na nag-translate para sa akin. May problema sa signal sa lugar na iyon. Hindi gumagana ang mga telepono sa maraming lugar. Mahirap maabot ang search teams. Nakikinig ako, halos hindi ko na mahawakan ang baso ng tubig. Nagsimula akong mag-isip ng pinakamasamang senaryo. Sa aking isipan, nakikita ko ang aking lolo sa ilalim ng gumuhong lupa. Nakikita ko ang mga imahe na ayaw kong makita. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, kung mawala ang aking lolo, ano ang gagawin ko sa aking mga sinabi? At sa sandaling iyon, bago ako tuluyang malunod muli, tumunog ang aking telepono, ang pangalan sa screen ng aking ina. Mabilis kong sinagot ito, halos malaglag ang aking kamay. Sa kabilang dulo, may iyakan, ngunit hindi iyak ng pagkawala, kundi iyak ng pag-asa. Rina, nakita na nila siya. Nakita na nila ang iyong lolo. Natigilan ako, na parang namatay ang aking utak. Ano po? Sabi ko. Ano ang sabi ninyo? Mabilis na nagsalita ang aking ina.
na parang natatakot na kung bibagal siya, mawawala ang katotohanan. Nakita na siya ng search team. Dinala na siya sa temporary shelter. May kaunting gasgas lamang, ngunit ligtas, tunay na ligtas. Ang aking mga binti ay nanghina, halos bumagsak muli ako. Ngunit ngayon, hindi dahil sa pagkasira ng mundo, kundi dahil ang mundo ay muling nabuo. Ang aking mga luha ay dumaloy ng kusa, na parang tubig na bumabalik sa dagat. Sumigaw ako ng salamat. Hindi ko alam kung kanino muna ako magpapasalamat sa langit, sa mga rescuer, o sa mga Pilipinong nasa paligid ko na tumulong sa akin buong araw. Nang marinig nila ang salitang, nakita na, sabay-sabay silang tumayo na parang alon ng kagalakan. Nagtanong sila ng may pagka-excite. Nakita na? Ligtas na po ba ang inyong lolo? Ang ilan ay nag-alay ng pagbati, na parang nagpapasalamat sa isang banal na bagay. Ang ilan ay ngumiti, habang umiiyak, na parang ang aking lolo ay kanilang kamag-anak. Tinanggal ni Ren ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Umiiyak siya ng tahimik. Napapikit si Ate Mali at huminga ng malalim na parang siya rin ay nagdadala ng pasanin ng pag-aalala kasama ko. Kita mo anak, bulong niya. Ngayon, hindi ka na nag-iisa. Mahigpit kong hinawakan ang medalya sa aking kamay. Malamig ito, ngunit ang aking puso ay mainit hanggang sa masakit. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang bagay ng malinaw na parang nagbukas ang langit. Ang tulong ng Pilipinas na natanggap ko ngayon ay hindi nagsimula ngayon. Nagsimula ito noong ang aking lolo ay tumayo sa gitna ng mga guho sa Cebu noong 2004. Nagsimula ito sa mga kamay na inuluran niya nang hindi nag-iisip ng kapalit. At ngayon, ang isa pang kamay ay nag-abot pabalik tahimik, sistematiko, at puno ng kabutihang loob na dati kong minamaliit. Nagtingala ako sa mukha ni Mr. P. I. R. A. at ng tauhan na iyon. Ang aking tinig ay nanginginig. Salamat po, talaga pong salamat. Ngumiti ng bahagya si Mr. P. I. R. A. at sumagot ng isang pangungusap na muli akong nagpaiyak, ngunit ito'y mga luha na pinakamalinis sa aking buhay. Hindi na po kailangan magpasalamat sa amin, Miss Rina. Ginagawa lang po namin ang dapat gawin. Ang dapat po nating pasalamatan ay ang inyong lolo. Matapos kong ibaba ang telepono, nakaupo ako roon ng matagal na parang isang taong kakagaling lamang sa ibang mundo. Isang mundo na puno ng salitang pagkawala at biglang nabalik sa mundong may salitang kaligtasan. Hinigpitan ko ang hawak sa medalya sa aking kamay hanggang sa tumusok ang metal sa aking balat. Ngunit ang sakit na iyon ay nagparamdam sa akin ng tunay, nagparamdam na ako ay buhay pa at ang aking lolo ay buhay pa. Ang mga Pilipinong nasa paligid ko ay unti-unting naghiwa-hiwalay, bumalik sa kanilang mga ginagawa ng tahimik. Walang naghintay na magpasalamat muli ako. Walang nagpakita na naghihintay ng papuri. Sila'y ngumiti lamang, isang ngiti na parang nagsasabing, maganda na iyan, at nawala na parang alon na bumalik sa dagat matapos gawin ang kanilang tungkulin nang hindi nagiiwan ng anumang bakas na kailangang purihin. Ang katahimikan na iyon ay nagparamdam sa akin ng mas mabigat kaysa sa anumang palakpak. Nagsimula akong makita ng malinaw na ang nagdulot ng aking kahihiyan ay hindi lang ang aking mga masamang salita tungkol sa Pilipinas, kundi ang paggamit ko ng aking kamangmangan bilang sandata. Ginamit ko ang mga lumang imahe bilang paghuhusga. Inilagay ko ang mga kwento ng aking lolo sa kategorya ng mga romantikong salaysay. At ang pinakamasama, tahimik kong inisip na ang tulong ay isang utang na dapat bayaran. Ngunit ngayon, nakita ko ang isa pang katotohanan, isang katotohanan na malupit at maganda ng sabay. Ang pasasalamat ng mga Pilipino ay hindi nasa mga matatamis na salita. Ito ay nasa paghahanda, nasa agarang pagkilos, nasa pag-iingat ng impormasyon upang mas mabilis na matulungan ang tao, at nasa pagtulong ng hindi pinapahiya ang iba. Ito ay kabutihang loob na may disiplina, pagiging malambot na may istruktura, at awa na hindi aksidente. Sa gabing iyon, ang aming eroplano ay kailangan pang kumpunihin, at ang airline ay nagbigay ng bagong flight para sa mga pasahero sa susunod na araw. Bumalik ako sa crew lounge sa airport. Tumingin ako sa salamin, nakita ko ang aking sarili sa parehong uniforme, ngunit ang pakiramdam sa loob ay parang nagbago na ako. Muli kong hinawakan ang aking mga badge. Sa pagkakataong ito, hindi ito nagbigay sa akin ng pakiramdam na kontrolado ko ang aking buhay.
Nagparamdam ito sa akin na may tungkulin akong maging mapagkumbaba sa buhay. Nakaupo si Ren sa tapat ko. Tahimik siya ng matagal bago nagsalita ng mahina. Rina, dati iniisip ko na ang pagiging profesional ay kahusayan. Ngayon, nakikita ko na ito ay responsibilidad. Tiningnan ko siya at tumango. Oo, at higit pa sa pagiging mahusay, kailangan din ito ng puso. Si Ate Mali, na nagbabasa ng dokumento malapit sa amin, ay tumingin. Mabuti, sabi niya ng maikli, na parang isang Pilipino na hindi nagpapalaki ng bagay ngunit hayaang ito'y sumipsip. Dahil ang mabuting flight attendant ay hindi lang sumusunod sa manual, kundi alam kung para kanino isinulat ang manual para sa buhay ng tao. Kinabukasan, bago ang susunod na flight, humingi ako ng pahintulot kay Ate Mali na bumalik sa liaison office. Hindi ako nagpunta para sa anumang seremonya. Gusto ko lang makilala ang taong nagpabalik sa aking lolo sa mundo. Si Mr. P.I.R.A. ay nasa isang maliit na opisina na may maraming telepono at mapa sa dingding. Nakita niya ako at tumayo, ngumiti. Ligtas na po ang inyong lolo, hindi ba? Pinalapad ko ang aking mga kamay sa pagbati na parang ang aking pagkabata na naglalagay ng kakaibang kilos, ngunit ngayon, ang aking pagbati ay puno ng kahulugan sa aking puso. Ligtas na po. Salamat po. Hindi ko alam kung ano pa ang masasabi ko, kundi iyon. Magalang na tinanggap ni Mr. P.I.R.A. ang aking pagbati at nagsalita sa tinig na muli akong nagpatigil sa aking paghinga. Sa katunayan, Miss Rina, napakaliit lamang po ng aming nagawa kumpara sa nagawa ng inyong lolo noon. Maraming Pilipino ang naligtas dahil sa mga dayuhang pumunta upang tumulong kahit hindi kinakailangan. Nilunok ko. Akala ko po kasi matagal na iyon. Wala na pong makaalala. Bahagyang ngumiti si Mr. P.I.R.A. Hindi bilang paninisi, kundi parang nagsasabi ng isang simpleng katotohanan. May nakakaalala po dahil ito ang araw kung kailan muling nabuhay ang kanilang mga buhay. Maaaring hindi ito malakas na sinasabi ng mga Pilipino, ngunit inaalala namin sa aming paraan. Lumabas ako sa opisina na parang lumabas ako sa isang aral na isinulat ng walang panulat, hindi isang aral sa libro, kundi isang aral na ang buong airport ay magkasamang nagturo sa akin nang walang sino man ang nagpilit. Lumipas ang ilang linggo. Bumalik sa dati ang aking buhay bilang flight attendant sa schedule. Ngunit ako'y hindi na pareho. Sa tuwing lumilipad kami sa himpapawid malapit sa Pilipinas, hindi ko na ito tinitingnan bilang isang tulay lamang. Nararamdaman ko na parang dumadaan ako sa bahay ng mga taong nagbigay sa akin ng kumot noong malamig ang aking puso. Nagsimula akong tingnan ang mga airport hindi sa mata ng isang tao na mahilig magrate, kundi sa mata ng isang taong nakaligtas dahil sa isang sistema na hindi nakikita. 2 buwan pagkatapos, nagkaroon ako ng flight papuntang Maynila. Hindi na ito emergency, isang normal na paglapag na malambot tulad ng dati. Ngunit nang tumama ang aking mga paa sa NAIA, naramdaman ko ang pagbara sa aking lalamunan na parang maiiyak ako. Naglakad ako sa mga karatula sa wikang Filipino na dati kong nakikita sa mga magagalang na anunsyo, sa mga tauhan na bahagyang ngumingiti at nagbibigay ng pagbati sa mga pasahero. Tiningnan ko ang lahat na may mas mabigat na bigat kaysa dati. Nakilala ko ang isang tauhan na tumulong sa akin noon, ang nagbigay ng tubig, nagbigay ng tissue at nagtanong tungkol sa aking lolo. Nakatayo siya malapit sa information desk. Naalala niya ako agad. Miss Rina, kumusta na po ang inyong lolo? Nagbigay ako ng malalim na pagbati. Mabuti naman po. Salamat po. Mabilis siyang umiling. Nagkibit balikat. Huwag na po kayong magpasalamat. Tungkulin lang po namin. Huminto siya saglit bago nagsalita ng may tunay na damdamin. Hindi po kaya ng mga Pilipinong makitang nahihirapan ang iba. Ngumiti ako habang umiiyak dahil ang pangungusap na ito na dati kong inisip na isang magandang salita lamang ay may kasama ng larawan sa aking isipan. Pagkatapos ng pagbabalik ko sa Japan, agad akong pumunta sa aking lolo. Nagpapahinga siya ngunit nakangiti pa rin. Nang makita niya ako, sinabi niya ang paulit-ulit niyang sinabi sa aking buhay. Kita mo, hindi niya malilimutan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nakipagtalo. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, Lolo, ang tanga ko. Minamaliit ko ang bansang tumulong sa akin.
Hindi ako naniwala sa mga kwento mo, ngunit ngayon, alam ko na. Tumawa ng mahina ang aking lolo at hinaplos ang aking ulo tulad noong bata pa ako. Kung alam mo na, mabuti. Huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Tandaan mo lang at ipaalam mo sa iba. At iyon ang sinimulan kong gawin. Sa tuwing may mga bagong flight attendant na nagrereklamo tungkol sa ruta, sa bansa o sa airport, hindi ako nagbibigay ng lecture o nagmamataas. Nagkukwento lang ako na parang isang taong nahihiya at handang tanggapin ang kanyang kahihiyan. Sinasabi ko sa kanila, huwag ninyong minamaliit ang lugar na hindi ninyo kailangang pagkatiwalaan sa araw na nakataya ang inyong buhay. Huwag ninyong isipin na ang kabutihang loob ay isang palamuti. Minsan, ito ang sistema na nagliligtas sa tao. At huwag kayong humingi ng kapalit sa kabutihan dahil ang tunay na kabutihan ay babalik sa araw na hindi ninyo inaasahan. Maraming bagong flight attendant ang natahimik. Ang ilan ay nagtanong, "Totoo po ba ate? Hindi ko na kailangang patunayan ito sa pamamagitan ng mga salita dahil mayroon akong isang bagay na palaging nasa aking bulsa, ang maliit na metal na medalya. Sa tuwing hinahawakan ko ito, hindi ko iniisip ang karangalan. Iniisip ko ang responsibilidad. Responsibilidad sa katotohanan, responsibilidad sa pasasalamat, at responsibilidad sa aking sariling puso, ang pusong dati matigas, ngunit ngayon ay handang yumuko ng buong puso. Mula noon, sa tuwing naglalakad ako sa mga arrival gate ng Naya, hindi ko na ito tinitingnan bilang isang airport lamang. Nakikita ko ang mga kamay na tahimik na nakaabot, mga kamay na gumagana sa sistema, mga kamay na malambot na Pilipino, tumutulong nang hindi tayo pinapahiya, at naalala nang hindi kailangang ipahayag sa lahat. Akala ko ang kadakilaan ay ang pagiging moderno, ang karangyaan, o ang ranggo sa pandaigdigang talahanayan. Ngunit sa araw na nasunog ang makina, sa araw na halos nawala ang aking lolo, ang Pilipinas ang nagturo sa akin. Ang tunay na kadakilaan ay isang puso na may disiplina, pasasalamat na naging gawa, at responsibilidad na handang sumugod sa panganib ng mas mabilis kaysa sa iba, hindi para sa imahe, kundi para sa buhay ng tao. Kung nagdesisyon ka na noon sa isang tao batay sa lumang imahe, na tulad ko, hayaang ito ang maging paalala na madali tayong magkamali. At minsan, ang kabutihang loob na ating binabaliwala ay maaaring ang bagay na magliligtas sa ating buhay. Kung gusto ninyong marinig pa, mangyaring i-follow, i-like, at mag-comment sa ibaba, at sabihin sa akin kung ano ang inyong mga paghuhusga na bumagsak sa harap ninyo isang araw. At sa susunod, ikukwento ko ang isa pang kwento tungkol sa isa pang airport sa Pilipinas na dati kong minamaliit dahil 10 taon na ang nakalipas, hindi pa ito kumpleto. Ngunit sa isang gabing may bagyo na halos maubos na ang gasolina, ito ang naging tanging lugar na nagdala sa atin pabalik sa ating tahanan.